So ito na po yung ano, no, nag-alsa na po yung mga taong bayan, no, para sa impeachment ni VP Inday Sara Kabayan. May mga tinatago. Kung tayo ay may mga ginawang nakakahiya para isa-isang opisyales ng ating republika, ano ang ating gagawin? Hindi ba tayo ay magtatago sa mga teknikalidad? Hindi ba tayo ay gagawa ng iba't ibang mga excuse para lang ma-delay ang mga proseso? Yon ang nangyayari sa harapan natin ngayon, mga kasama at mga kababayan. Kung wala pong tinatago ang ating vice-presidente, kung siya po ay kampante na siya po ay tapat na opisyales ng ating sambayanan, bakit hindi niya maharap ang mga paratang sa kanya? Hindi ba ang pinakamagandang duda sa kanyang problema ngayon ay harapin ang mga paratang? Hindi ba't nakakahiya para sa mga taong nagsabing nagnakaw si Sara na mapatunayan ni Sara hindi siya nagnakaw? Diba? Diba yun ang pinakamadali, pinakasimpleng paraan para maaksyonan ang problemang ito. Simple lang ang tinatanong ng taong bayan, nagnakaw ka ba o hindi? Ginamit ko ba yung pera ng mga Pilipino sa maling kadahilanan o hindi? Kung ang sagot ay ginamit ko yan ayon sa aking mandato at wala akong katiwalaan na ginawa, tapos ang issue. Pero natural sa mga Duterte, natural sa mga politiko natin ang magdrama na gawin tungkol sa kanila ang ating mga panawagan. Kaya hanggat hindi po umaaksyon ang ating Senado, hindi po tayo titigil. At ang ating panawagan, simple lang. Ang mga nasa kapangyarihan, di pa naman tayo monarkiya, no? Ang mga nasa may kapangyarihan ay may responsibilidad at pananagutan sa mamamayang Pilipino. Now, sa isang lipunan, sa isang sistemang bulok, sa isang sistemang biruan na lang ang aligasyon ng katiwalian, hindi ba't isa sa mga paraan ng pagligtas at pagpapalawak ng ating demokratikong diwa ang ginagawa natin ngayon? Bakit pinagkakait, bakit pinapahirapan ang mga mamamayan sa ating pagsulong at pag-iit ng isang karapatan natin bilang mga Pilipino? Kaya hanggang hindi natin nakukuha ang hustisya, hanggang hindi natin nakukuha ang katotohanan na deserve malaman ng bawat Pilipino, na deserve malaman ng manggagawa na TTS sa napakababang sahod dito sa bansang ito, hindi titigil ang mga kilusang masa sa ating pagkilos. Kaya mga kapatid, huwag i-dismiss! Huwag i-dismiss! Mabuhay ang mga nananindigan para sa ating bayan at sa ating saligang batas. Marami mga tinatago. Kung tayo ay may mga ginawang nakakahiya para isa-isang opisyales ng ating republika, ano ang ating gagawin? Hindi ba tayo ay magtatago sa mga teknikalidad? Hindi ba tayo ay gagawa ng iba't ibang mga excuse para lang ma-delay ang mga proseso? Yon ang nangyayari sa harapan natin ngayon, mga kasama at mga kababayan. Kung wala pong tinatago ang ating vice-presidente, kung siya po ay kampante na siya po ay tapat na opisyales ng ating sambayanan, bakit hindi niya maharap ang mga paratang sa kanya? Hindi ba ang pinakamagandang duda sa kanyang problema ngayon ay harapin ang mga paratang? Hindi ba't nakakahiya para sa mga taong nagsabing nagnakaw si Sara na mapatunayan ni Sara hindi siya nagnakaw? Diba? Diba yun ang pinakamadali, pinakasimpleng paraan para maaksyonan ang problemang ito. Simple lang ang tinatanong ng taong bayan, nagnakaw ka ba o hindi? Ginamit ko ba yung pera ng mga Pilipino sa maling kadahilanan o hindi? Kung ang sagot ay ginamit ko yan ayon sa aking mandato at wala akong katiwalaan na ginawa, tapos ang issue. Pero natural sa mga Duterte, natural sa mga politiko natin ang magdrama na gawin tungkol sa kanila ang ating mga panawagan. Kaya hanggat hindi po umaaksyon ang ating Senado, hindi po tayo titigil. At ang ating panawagan, simple lang. Ang mga nasa kapangyarihan, di pa naman tayo monarkiya, no? Ang mga nasa may kapangyarihan ay may responsibilidad at pananagutan sa mamamayang Pilipino.
na sa isang lipunan, sa isang sistemang bulok, sa isang sistemang biruan na lang ang aligasyon ng katiwalian. Hindi ba't isa sa mga paraan ng pagligtas at pagpapalawak ng ating demokratikong diwa ang ginagawa natin ngayon? Bakit pinagkakait, bakit pinapahirapan ang mga mamamayan sa ating pagsulong at pag-iit ng isang karapatan natin bilang mga Pilipino? Kaya hanggang hindi natin nakukuha ang hustisya, hanggang hindi natin nakukuha ang katotohanan na deserve malaman ng bawat Pilipino, na deserve malaman ng manggagawa na TTS sa napakababang sahod dito sa bansang ito, hindi titigil ang mga kilusang masa sa ating pagkilos. Kaya mga kapatid, huwag i-dismiss! Huwag i-dismiss! Mabuhay ang mga nananindigan para sa ating bayan at sa ating saligang batas. Maraming Article 3 laptop bidder at Article 4 nasaan ang salin ni Sara Duterte? Article 5 Sara ang berdugo ng Davao at ang Article 6 Sara the toxic BP at ang panghuli Article 7 Sara the unfit leader. Kaya sumasapat ang pitong malalala buwang nakasalanan ni Sara Duterte. Kaya ang ating sigaw, huwag i-dismiss! Ituloy ang paglilitis! Huwag i-dismiss! Ituloy ang paglilitis! Huwag i-dismiss! Ituloy! Sara Duterte! Litisin! Sara Duterte! So once again, update po tayo sa kilos protesta ng taong bayan. Dito po tayo sa Senado, Kabayan. So ito po yung kaganapan dito sa mga kababayan natin. Kilos protesta sila para sa matuloy na impeachment ni VP Inday Sara. So shout out po sa inyo lahat.